jurisdiction tayo ng ICC. Kaya wala tayo sa jurisdiction, edi lalong mas mali yung pagkakaresto nila. So, assuming for the sake of argument na ang Pilipinas ay under sa jurisdiction ng ICC, meron pong arrest proceedings ang ICC. Ano ito? Nandito ito sa Rome Statute and really, magbasa ka! Magbasa kayo, PNP, magbasa kayo! Bong-bong, wag puro singhot. Article 59 ng Rome Statute. Anong sinabi ng Article 59.1. Ito ang procedure, procedure. A state party which has received a request for provisional arrest or for arrest and surrender shall immediately take steps to arrest the person in question. Ano ibig sabihin yan? Pag naka-receive ka, arrestin mo kagad. Correct. Sabihin natin, correct yung ginawa nila. Inaresto nila. Nakatanggap sila ng warrant of arrest. Inaresto nila. Pero may next step, mga friends. May next step pag inaresto mo. Ano ang step 2? Step 2. A person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial state, which shall determine in accordance with the law of the state that 1. A. Warrant applies to the person. 2. The person has been arrested in accordance with the proper process. And C. The person's right have been respected. Step 2 pa lang tayo. Anong sabi nito? Tatagalogin ko. Pag ikaw ay inaresto, anong dapat ang gagawin sa'yo ng arresting officer? Dadalin ka sa harapan ng competent judicial authority. Ibig sabihin, si Digong dapat dinala saan? Sa hukuman ng Pilipinas. Sa harapan ng hukuman ng Pilipinas. Pero anong ginawa nila? Saan nila dinala si Digong? Sa Villamor Air Base. Kailan naman naging korte ang Villamor Air Base? Napakalinaw dito, mga engot kayo. ICC law ito. Ito ang ICC procedure. Ito yung pinagmamalaki ninyo, violate nyo yung law. Number 1 violation, hindi nyo dinala si Digong sa harapan ng competent judicial authority. Yung competent judicial authority na yun, which is ang ating korte, dapat ididetermina ng competent judicial authority ng Pilipinas na 1, na ang warrant ay nag-a-apply kay Duterte, and number 2, na yung naaresto si Duterte has been accordance with the proper process. Was it proper process? Hindi mo nga dinala sa harapan ng competent judicial authority. Torres, tanga ka! Ikaw ang may kasalanan nito. Ignorance of the law. What? Excuses no one. Nasa batas ng ICC, Torres, Bongbong Marcos, na pag inaresto mo, may inaresto ka na may warrant of arrest from the ICC, dadalhin mo yung inaresto mo dapat sa harapan ng competent judicial authority sa bansa mo. Yaan ang nasa batas ng ICC. You violated it. You violated it. Okay. Di ba? Violated na. Kita niyong lahat, saan dinala si Digong? Dinala ba si Digong sa harapan ng competent judicial authority? No! Kitang-kita niyong lahat, siya dinala sa Villamor Air Base. Hindi ba? Villamor Air Base. Villamor Air Base is not a competent judicial authority. The AFP, na yun ang pugad ng AFP, Villamor Air Base is not a competent judicial authority. Torres is not a competent judicial authority. Sino lang ang competent judicial authority sa Pilipinas? Nasaan ang judicial power sa Pilipinas? Nasa Supreme Court and the courts. Dinala ba nila sa kahit anong korte sa Pilipinas si Duterte? No. So they violated ICC rules already. Doon pa lang. They violated procedures. At alam to ng mga lawyers, if you violated a procedure, anong mangyayari sa kaso?
Di ba? If things are fair, ano mangyayari? Tanungin nyo sa mga lawyers. Tanungin ninyo sa mga law din. Kung sinabi kong sila na sasabihin nila hindi madidismiss, you are not acting on jurisprudence. Ayan o, in accordance with the law of the state, ibig sabihin in accordance sa law ng Pilipinas, ididetermina pa ng Korte ng Pilipinas dapat na yung warrant ay nag-a-apply kay Duterte. Second, na yung pagkaka-aresto kay Duterte ay dumaan sa proper process. At number 3, na ang rights ng arrested ni Duterte ay dapat respected. Ididetermine na pa yun ng court. Anong ginawa nila, Bongbong? Anong ginawa ng AFP? Anong ginawa ninyo mga polis? Ipinasok nyo si Duterte sa eroplano at inilipad nyo palabas. Is this according to the arrest proceedings ng ICC? No. Is it according to the arrest proceedings ng Pilipinas? No. So kayong mga polis, kayong AFP, anong batas ang sinusunod ninyo, mga putang ina kayo? Sabihin nyo sa mga Pilipino, anong batas ang sinusunod ninyong mga putang ina kayong mga sundalo at mga pulis sa ginawa nyo kay Duterte? Batas ng Pilipinas? Definitely no. Batas ng ICC? Definitely no. Dahil ayon mismo sa ICC, dapat ang inaresto ninyo ay dinala mismo sa harapan ng competent judicial authority ng Pilipinas. At yung competent judicial authority na yon, dapat ay aalamin pa na ang warrant ay nag-a-apply kay Duterte, ang arrest proceedings ay ay proper, at ikatlo, ang rights ni Duterte ay respected. Hindi nyo ginawa yan. So definitely, kayong mga sundalo, kayong mga pulis, anong batas ang sinusunod nyo? Explain it to the Filipino people. What was the law did you follow? What was the law did you follow? Illegal. Everything that you did is illegal. You are not following the Constitution. You are not even following the ICC statute. So what are you following, kayong mga sundalo at mga pulis? Magising kayo. Ngayon, okay, nag-violate na sila doon. Hindi ba? Nag-violate na sila doon. Hindi nila iniharap si Digong. Hindi nila hinarap si Duterte sa competent judicial authority. Dinala nila, di ba, sa Villamor Air Base, and from Villamor Air Base, inilakay ng eroplano. That's not according to the arrest proceedings of ICC itself. Meron ka ng procedural flaw. Kayo ang nagkamali. Kayo mga pulis, mga sundalo, wala kayong batas na sinusunod. Mahiya kayo sa mga anak ninyo, sa pamilya ninyo, at sa bansang Pilipinas. Anong batas ang sinusunod ninyo? Ito ang batas na umiiral sa arrest ni Duterte. ICC statute. And according to the ICC statute, dapat si Duterte ay iniharap sa competent judicial authority ng Pilipinas. Hindi nyo ginawa yan. So anong sinusunod ninyong batas? Wala. Ngayon, violated na yan. Pupunta ngayon tayo sa Article 59.3. Anong sabi ng Article 59.3 ng arrest proceedings? The person arrested shall have the right to apply to the competent authority in the custodial state for interim release pending surrender. Anong ibig sabihin nito? Di ba? Inaresto mo. Tama. Inaresto nyo. Kayo, tama. Ang pagkakamali nyo kayong mga sundalo at mga polis, hindi nyo ginawa yung step 2. Dinala nyo dapat si Duterte sa harapan ng competent judicial authority ng Pilipinas. At pag nakaharap na si Duterte sa competent judicial authority, dun siya mag-a-apply ng interim release pending surrender. What did you do? You violated the procedures of ICC itself. Sabihin nyo nga sa akin, kayong mga law din na nagmamarunong-marunong, was Article 59.2 complied with? Kitang-kita ninyo ang nangyari. Kitang-kita ninyo mga nangyari, kayong mga law din na nagmamarunong. Kitang-kita ninyong mangyari.
hindi na natin kailangan ditong mag-calisthenics. Alam ninyo at alam ko pareho tayong may